Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 111. Lumang Tipan, Deuteronomy 33, Deuteronomy 34:1-12. Ito ang pagpapala kung saan pinagpala ni Moises na tao ng Diyos ang bayan ng Israel bago ang kanyang kamatayan. Sinabi niya, mula si Yahweh sa Sinai at nagpakita sa kanila mula Seir. Nagliwanag siya mula sa bundok ng Paran, at dumating siya kasama ang 10,000 mga banal na pinili. Sa kanyang kanang kamay ay mayroong kumikislap na kidlat. Tunay nga, mahal niya ang mga tao, lahat ng kanyang mga banal na pinili ay nasa inyong kamay, at nagpatira pa siya sa inyong mga paa, nakatanggap ang bawat isa ng inyong mga salita. Ako, si Moises, nag-utos sa inyo ng isang batas, isang pamana para sa kapulungan ni Jacob. Pagkatapos naging hari si Yahweh sa Jezuran, kapag ang mga pinuno ng mga tao ay nagtipon-tipon, nagkasama-sama ang lahat ng mga lipi ng Israel. Hayaang mabuhay si Ruben at hindi mamatay, pero nawa ang kanyang mga tauhan ay maging iilan lamang. Ito ang pagpapala para kay Juda. Sinabi ni Moises, makinig ka, Yahweh, sa boses ng Juda, at dalhin siyang muli sa kanyang mga tao. Makipaglaban para sa kanya, maging tulong laban sa kanyang mga kaaway. Tungkol kay Levi, sinabi ni Moises, ang iyong Tummim at iyong Urim ay napapabilang sa iyong kinasisiyahan, ang iyong sinubukan doon sa Masa, kung saan kayo nakipagburo sa tubig ng Meriba. Ang taong nagsasabi tungkol sa kanyang ama at ina, hindi ko sila nakita. Ni hindi niya kinilala ang kanyang mga kapatid, ni hindi niya inangkin ang kanyang sariling mga anak. Dahil binabantayan niya ang inyong salita at sinunod ang iyong tipan. Itinuro niya kay Jacob ng inyong mga panuntunan, at mga batas sa Israel. Maglalagay siya ng insenso sa iyong harapan, at ang buong sinunog na mga alay sa inyong altar. Pagpalain, Yahweh, ang kanyang mga pag-aari, at tanggapin ang gawa ng kanyang mga kamay. Durugin ang mga balakang ng sinumang bumangon laban sa kanya, at sa mga taong galit sa kanya, para hindi sila ulit makabangon. Tungkol kay Benjamin, sinabi ni Moises, ang isang minahal ni Yahweh ay namumuhay ng matiwasay sa tabi niya, iniingatan siya ni Yahweh sa mahabang panahon, at nabubuhay siya sa pagitan ng mga braso ni Yahweh. Tungkol kay Jose, sinabi ni Moises, naway pagpalain ni Yahweh ang kanyang lupain at ng kanyang mahahalagang mga bagay sa langit, kasama ang hamog, at nang nakapaloob sa ilalim nito. Na mayroong mahahalagang mga bagay sa pag-aani na ginawa sa tulong ng araw, kasama ang mga mahahalagang bagay sa paglipas ng mga buwan, na mayroong magagandang mga bagay mula sa napakatandang mga bundok, at na mayroong mahahalagang mga bagay ng walang katapusang mga burol. Mayroong mga pinakamahalagang bagay sa mundo at ng kasaganahan nito, at kasama ang mabuting kalooban niya para sa sinumang nasa palumpong. Hayaang dumating ang pagpapala mula sa ulo ni Jose, at sa noo niya na siyang naging prinsipe sa kanyang mga kapatid. Ang unang anak ng isang toro, maluwalhati siya, at kanyang mga sungay ay ang mga sungay ng isang mabangis na toro. Kasama nilang itutulak niya ang mga tao, lahat sila, sa katapusan ng mundo. Ito ang mga 10,000 ng Ephraim, ito ang mga libo-libo ni Manases. Tungkol kay Zebulun, sinabi ni Moises, magsaya, Zebulun, sa iyong paglabas, at ikaw, Isakar, sa inyong mga tolda. Tatawagin nila ang mga tao sa mga bundok. Doon iaalay nila ang mga alay ng pagkamatuwid. Dahil sisipsipin nila ang kasaganahan ng mga karagatan, at mula sa buhangin ng dalampasigan. Tungkol kay Gad, sinabi ni Moises, pagpalain ang siyang magpapalawak kay Gad. Maninirahan siya doon katulad ng isang babaeng leon, at sisirain niya ang braso o ang isang ulo. Naglaan siya ng kanyang pinakamahalagang bahagi para sa kanyang sarili, dahil mayroong nakal ang bahagi ng lupain para sa mga pinuno. Dumating siya kasama ang pinuno ng mga tao. Ipinatupad niya ang katarungan ni Yahweh at ang kanyang mga kautusan kasama ng Israel. Tungkol kay Dan, sinabi ni Moises, si Dan ay isang batang leon na lumundag mula sa Bashan. Tungkol kay Neftali, sinabi ni Moises, Neftali, nasisiyahan sa mga pabor,
at puno ng pagpapala ni Yahweh, dalhin ang pag-aari ng lupain tungo sa kanluran at timog. Tungkol kay Azer, sinabi ni Moises, pagpalain si Asereng higit pa sa ibang mga anak na lalaki, hayaan siyang maging katanggap-tanggap sa kanyang mga kapatid, at hayaang malubog sa langis ng olibo ang kanyang mga paa. Naway ang rehas ng iyong lungsod ay maging bakal at tanso, hanggat kayo ay nabubuhay, ganun din kahaba ang iyong magiging kaligtasan. Walang sino mang katulad ng Diyos, Jesuran, isang matuwid, na nakasakay sa kalangitan para tulungan ka, at sa kanyang kaluwalhatian sa mga ulap. Ang walang hanggang Diyos ay isang kublihan para sa kanyang mga tao, at sa ilalim ay ang walang hanggang mga braso. Itutulak niya palabas ang kaaway mula sa harapan ninyo, at sasabihin niya, wasakin. Naway ang Israel ay mamumuhay na may kaligtasan. Ang bukal ni Jacob ay ligtas sa isang lupain ng butil at bagong alak, tunay nga, hayaan ang langit na bumagsak ang hamog sa kanya. Pinagpala kayo, Israel. Sino ang katulad ninyo, mga tao na iniligtas ni Yahweh, ang sanggala ng inyong tulong, at ang espada ng inyong kaluwalhatian? Ang inyong mga kaaway ay darating na nanginginig sa inyo, tatapakan ninyo ang kanilang matataas na mga lugar. Umakyat si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab patungong bundok ng Nebo, hanggang sa tuktok ng Pisga, na nasa tapat ng Jericho. At ipinakita ni Yahweh sa kanya ang lahat ng lupain ng Galaad hanggang Dan, at lahat ng Neftali at ang lahat ng lupain ng Ephraim at Manases, at lahat ng lupain ng Juda, hanggang sa kanlurang karagatan, at ang Negev, at ang patag sa lambak ng Jericho, ang lungsod ng mga palmera, hanggang Zor. Sinabi ni Yahweh sa kanya, ito ang lupain na ipinangako ko kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na sinasabing, ibibigay ko ito sa inyong mga kaapu-apuhan. Pinayagan kitang tingnan yun sa iyong mga mata, pero hindi ka makakapunta roon. Kaya si Moises ang lingkod ni Yahweh ay namatay doon sa lupain ng Moab, gaya ng salitang ipinangako ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa lambak ng lupain ng Moab sa tapat ng Beth Peor, pero walang nakakaalam kung saan ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. 120 taong gulang si Moises nang namatay siya, hindi lumabo ang kanyang mata, ni hamina ang kanyang likas na lakas. Nagluksa ng 30 araw ang mga tao ng Israel sa mga kapatagan ng Moab para kay Moises, at ang mga araw ng pagluluksa para kay Moises ay natapos. Si Josue na anak ni Nun, ay puno ng espiritu ng kaalaman, dahil ipinatong ni Moises ang kanyang kamay sa kanya. Nakinig ang mga Israelita sa kanya at ginawa kung ano ang iniutos ni Yahweh kay Moises. Walang ibang tumayong propeta sa Israel tulad ni Moises, na siyang kilala ni Yahweh mukha sa mukha. Walang ibang propeta na tulad niya sa lahat ng mga palatandaan at mga kababalaghan na ipinadala ni Yahweh sa kanya para gawin sa lupain ng Ehipto, kay Faraon, at sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa lahat ng kanyang lupain. Hindi pa nagkaroon ng sinumang propetang tulad niya sa lahat ng mga dakila, nakakatakot na gawa na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel. Bagong Tipan, Luke 20:27-47, Luke 21:1-4. Nang magpunta sa kanya ang ilan sa mga Seduseo, na nagsasabing walang muling pagkabuhay, tinanong nila siya, sinabi, Guro, sumulat si Moises sa amin na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay namatay, na may asawa, at walang anak, dapat kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, at magkaroon ng anak para sa kanyang kapatid. May 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay, ngunit namatay ng walang anak, at ganoon din ang pangalawa. Napangasawa ng ikatlong kapatid ang babae, at ganoon din ang 7 ay hindi nag-iwan ng mga anak, at namatay. Pagkatapos ang babae ay namatay din. Sa muling pagkabuhay, kaninong asawa ang babae? Sapagkat siya ay naging asawa ng 7. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga anak na lalaki ng mundong ito ay mag-aasawa at ibinibigay upang makapangasawa. Ngunit ang mga nahatulan na karapat-dapat na tumanggap ng muling pagkabuhay mula sa mga patay at pumasok sa walang hanggang ay hindi mag-aasawa at hindi ibinibigay upang makapangasawa.
At hindi na rin sila mamamatay, sapagkat kapantay nila ang mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng muling pagkabuhay. Ngunit ang mga patay ay binuhay na muli, maging si Moises ay ipinakita niya, sa lugar ng mababang punong kahoy, na tinawag niya ang Panginoon na ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngayon, hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay, sapagkat ang lahat ay nabubuhay sa Kanya. Sumagot ang ilan sa mga eskriba, "Guro, mahusay ang iyong sagot," at hindi na sila nang ahas pang magtanong sa Kanya ng anumang tanong. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Paano nila nasabi na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat sinabi mismo ni David sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanang kamay, hanggang gawin ko ang iyong mga kaaway na tangtungan ng iyong mga paa." Kaya tinawag ni David ang Kristo na Panginoon, kaya paano siya naging anak ni David? Habang nakikinig ang lahat ng mga tao, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na gustong maglakad na nakasuot ng mahabang mga balabal, at gustong-gusto ang mga pagbati sa mga lugar na pamilihan, at mga upuang pandangal sa sinagoga, at mga upuang pandangal sa mga pista. Nililimas din nila ang mga bahay ng mga balong babae, at nagpapanggap na nananalangin ng mahaba. Sila ay tatanggap ng mas mabigat na paghatol." Tumingala si Jesus at nakita niya ang mga mayayamang tao na inilalagay ang kanilang mga kaloob sa kabangyaman. Nakita rin ang isang mahirap na babaeng balo na inihuhulog ang 2 katiting. Kaya sinabi niya, "Totoo, sinasabi ko sa inyo, mas malaki ang inilagay ng mahirap na babaeng balong ito kaysa sa kanilang lahat." Nagbigay silang lahat ng mga kaloob mula sa kanilang kasaganahan. Ngunit ang babaeng balo na ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, inilagay ang lahat ng salaping mayroon siya upang mabuhay. Mga awit, Psalm 49 is the 1-20. Pakinggan ninyo ito, lahat kayong mga mamamayan, ibaling ang inyong pandinig, lahat kayong mga naninirahan sa mundo, kapwa mababa at mataas, mayaman at mahirap na magkakasama. Magsasabi ang aking bibig ng karunungan at ang magiging pagbubulay-bulay ng aking puso ay pangunawa. Ikikiling ko ang aking pandinig sa isang parabola, sisimulan ko ang aking parabola gamit ang alpa. Bakit kailangang matakot ako sa mga araw ng kasamaan, kapag napapaligiran ako ng kasamaan sa aking mga sakong? Ang mga nagtitiwala sa kanilang yaman at ipinagmamalaki ang halaga ng kanilang yaman tiyak na walang makatutubos sa kanyang kapatid o makapagbibigay sa Diyos ng panubos para sa kanya, dahil mahal ang pagtubos ng buhay ng isang tao, at sa ating pagkakautang walang makakapagbayad. Walang mabubuhay ng magpakailanman nang hindi mabubulok ang kanyang katawan. Dahil makararanas siya ng pagkabulok. Ang mga marurunong ay namamatay, ang mga hanggal at ang mga malupit ay parehong mamamatay at iiwanan nila ang kanilang kayamanan sa iba. Ang nasa kaloob-looban ng kaisipan nila ay magpapatuloy ang kanilang mga pamilya magpakailanman, pati na ang mga lugar kung saan sila naninirahan, sa lahat ng mga salinlahi, tinawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang mga pangalan. Pero ang tao na may taglay na yaman ay hindi nananatiling buhay, tulad siya ng mga hayop na namamatay. Ito, ang kanilang pamamaraan, ay kanilang kahangalan, pero pagkatapos nila, ang mga tao ay sumasang-ayon sa kanilang mga sinasabi. Sala itinatalaga sila tulad ng isang kawan na pupunta sa shoal, kamatayan ang kanilang magiging pastol, ang matuwid ay magkakaroon ng kapangyarihan sa kanila pagsapit ng umaga, lalamunin ng shoal ang kanilang mga katawan at wala silang lugar na matitirahan. Pero tatubusin ng Diyos ang aking buhay mula sa kapangyarihan ng shoal, ako ay kanyang tatanggapin. Sala. Huwag matakot kapag may isang taong yumayaman, kapag ang kapangyarihan ng kanyang pamilya ay lumalawak, dahil kapag siya ay namatay, wala siyang dadalhin kahit anong bagay, hindi niya kasamang bababa ang kanyang kapangyarihan.
Pinagpala niya ang kanyang kaluluwa habang siya ay nabubuhay at pinupuri ka ng mga tao kapag namumuhay ka para sa iyong sarili. Pupunta siya sa salinlahi ng kanyang mga ama at hindi nila kailanman makikitang muli ang liwanag. Ang isang taong may yaman pero walang pangunawa ay tulad ng mga hayop na namamatay. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat sa mga pangakong ipinagkaloob mo sa amin, na makikita sa mga pagpapalang ibinigay mo sa iyong bayan sa Deuteronomio. Tulungan mo kaming makilala ang tunay na halaga ng aming mga ambag, tulad ng halimbawa ng handog ng balos sa Lukas, na nauunawaan na hindi ang dami kundi ang puso sa likod nito ang nagbibigay kasiyahan sa iyo. Naway matuto kami mula sa karunungan ng psalmista na pahalagahan ang kayamanang espiritual kaysa sa mga ari-ariang makamundo, na nagtitiwala sa iyong walang hanggang plano. Gabayan mo kami upang mamuhay ng may kabutihang loob at katapatan, na nagpapakita ng iyong pag-ibig sa lahat ng aming ginagawa. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen.